mga minamahal. Baka bukas ang bansang Pilipinas ay maging malamig na din kasi nakalis na yung satanic. Hi guys! Hello mga ka-over! Maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Siguro naman namimiss nyo na ulit ako kasi 3 weeks na tayo hindi naka-upload sa YouTube. So marami pala ang umiiyak dahil makukulong na daw ako. Meron daw nagkakaso. Huwag kayo umiyak guys, huwag kayo mag-alala kasi hindi ako makukulong. So ang nagkaso pala dito, ito yung Alicia. So hindi ko na lang sasabihin yung kanyang YouTube channel kasi baka sumikat siya. Saka hindi ko na din ilalagay yung picture niya dito kasi yung YouTube ko mahaluan ng pangit. Imbis na ang makikita lang dito pogi, mahaluan ng pangit. So ang sinampang kaso sa akin ay violation against women. So babae pala to. Sabi kasi ng ibang nagko-comment, bakla daw yan eh. Hala no. So gagana lamang ang kasong ito kapag merong rape threats or pagbabanta ng rape. So meron nga bang pagbabanta ng rape? Ang sagot dyan ay wala. Kasi sabi ko sa statement ko, sana rapin ang babaeng ito ng mga adik, no? Sim lang siya na sana ma-rape ka ng mga adik. Oh, doon pa lang sa words na sana, wala na kaagad pagbabanta doon. O, di ba? Kasi merong sana. O, di ba? Assuming lang talaga yung babaeng ito, akala niya merong magbabanta sa kanya mag-rep. Sino magbabanta sa iyo ng rep? Sa itsura mo na yan, may mangre-rep sa iyo. Assuming! Sabi nga ng mga nagko-comment, sos, kahit adik, takot sa iyo mag-rep kasi ikaw yung tagapagtanggol ng mga adik eh. Dahil sinabi ko na sana repin siya ng mga adik, doon pa lang sa words na sana, wala nang pagbabanta. Kaya ang gagawin natin, yung final niya na kaso, sabi nga ni Tatay Digong, iilo na lang ako sa lubot. Kung sa Tagalog pa, yung final niya na kaso, pag nagdumi ako, ipunas ko na lang sa puwet. Alam ni Alicia na hindi obra ang kaso niya, pero ginagawa niya lang yun para mapansin ko siya. Kasi crush ako ng babae na yan. Matagal na ako na kinokontent niya, sinasabi niya sa kanyang content na hindi pa daw ako tuli. Kasi gusto niya makita. May pagnanasa kasi ang babae na yan. May pagnanasa sa akin. Alam niyo naman na ako lang yung pinakapugi na vlogger. Kaya hindi na ako magtataka na palaging nagpapansin sa akin si Alicia kasi crush niya ako. Hindi na ako magtataka kung crush ako ni Alicia kasi ako yung pinakapugi na vlogger dito sa YouTube. Saka hindi lang pugi, malakas pa ang appeal. Hala no, patutuya. Kaya wag kayong mag-alala mga Pilipino kasi hindi ako makukulong. Ang makukulong dito ay si Alicia. Kasi ito yung kopya ng pinail ko na kaso sa kanya nung nandun ako sa Maynila. Pasok siya dito sa cyber libel. Direkta niyang pinagbintangan si Inday Sara Duterte. Binanggit niya talaga ang pangalan. Sabi niya, si Inday Sara Duterte daw ang scam ng laptop sa DepEd. Pero ang totoo naman pala, sabi ni Senator Villanueva, yung congressman pala na pinagtatanggol niya ang totoong ng scam. So kapag sinabi natin na scammer si Bangag, hindi tayo pwedeng kasuhan kasi hindi natin binanggit ang tunay na pangalan. So ganyan katalino ang mga DDS. Ito si Alicia, direkta niyang pinangalanan si Sara Duterte na ng scam ng laptop, kaya pasok siya sa cyber libel case. No? Pangalawa, direkta niyang pinangalanan na si President Rodrigo Duterte ay drug lord. O, di ba? O, pasok siya sa cyber libel, malaki ang kanyang babayaran at matagal siyang makukulong dito. So, kapag sinabi ng mga DDS na bangag si Marcos, hindi pwedeng kasuhan kasi marami ang meaning ng bangag. At kapag sinabi naman ng mga DDS na nagpulburon si Marcos, hindi pwedeng kasuhan ang mga DDS dahil maraming meaning ang pulburon. So dahil ito si Alicia, direkta niya pinagbintangan si Presidente Duterte na drug lord, so may kaso siya na cyber libel dahil direkta niyang pinangalanan at pinagbintangan. So yung mga ebidensya pala na video na direktang pagbibintang ni Alicia kay President Duterte at kay Sara Duterte ay napasa ko na sa staff ni Inday Sara. So hintayin na lang natin ang pagkakulong ni Alicia. So bahala siya, makulong siya, hindi na siya makablog. Siya yung nangunguna eh. Akala nila walang balik. Yan ang napapala mo dahil sa pagpapapansin mo sa akin, doble yung bumalik sa'yo. Hindi ako nanonood ng video mo kasi alam ko, kilala kita kung paano ka mag-vlog. Puro ka lang asar, wala kang sasabihin na totoo. Pero may nagsabi sa akin na sinabi mo daw sa vlog mo na gusto mo ako makausap. So totoo nga pala.
binabash mo ako dati pa. Kaya ka nagpapansin, kunyari magkakaso. Oh, ano napala mo ngayon? Ikaw tuloy yung makulong. So dahil nagagalit sa akin ang supporters ni Bangag Alicia, sasabihin ko ngayon kung bakit ko sinabi na sana marip ka ng adik. Pero ako hindi ako nagbabasa ng comment kaya hindi ako nasasaktan. Tinatanong lang ako ng kasama ko kung ano ang masasabi ko. Bakit ko naman papansinin yung mga nag-comment? Ang pangit nila tapos papansinin sila ng pugi. Baka mag-abuso sila sa pag-bash. Sabihin nila, ay, i-bash pa kita kasi nababasa mo yung comment ko. Grabe ang pugi ng nagbasa ng comment ko. Hala, no? Kahit anong comment nyo dyan, hindi ko yan makikita kasi hindi ako nagbabasa. Bakit ko papansinin yung mga pangit? Bakit ko sinabihan ang bangag na vlogger na ito na sana marip ka ng mga adik? Dahil nung kinidnap si Presidente Duterte ng mga traidor, tumatawa siya tapos sabi niya, ayan, nahuli na ang Diablo at Satanik. Alam naman natin na sa panahon ni Marcos, maraming mga adik, marami ang mga narip, marami ang mga nakidnap. Tapos si Duterte na nga lang ang nag-iisang nagprotekta sa ating bayan at tinuturing na bayani ng karamihan, sasabihan mo pa ng Diablo at Satanik. Kaya makasabi ka talaga na sana marip ka ng adik kasi sumusuporta ka sa mga adik, Bangag Alicia. Tapos ngayon sasabihin mo wala akong respeto. Sasabihin mo bastos ako. Mananawagan ka na ngayon ng respeto. Respeto mo yung iba kung gusto mong respetuhin. Huwag kang maging bastos kung ayaw mong bastusin. Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Sasabihin mo ngayon, wala akong respeto? Oo, wala talaga akong respeto. Kasi katulad ni Luna at ni Duterte, hindi ko nire-respeto ang mga taong bastos at traidor. Maliban kay Bangag Alicia, marami pang mga bangag dyan na vlogger na nanglalait sa akin. Hindi ba kayo na yung pangit-pangit nyo tapos yung binabash nyo ganito kapugi? Ha? Mukha nila parang kurikong. Mukha talagang adik tingnan sa sobrang pangit, sobrang tapang tingnan. Kaya hindi ko talaga papansinin. Bakit ko sila papansinin? Eh mukha akong artistahin. Hala no. Marami yung mga bangag na yan, ginagamit-gamit ako, kinukontent-content ako. Kunyari, ibabash nila yung pugi para sumikat sila at dumami yung views. Tapos sasabihin ng mga bangag na vlogger, lahat ng mga bangag na vlogger, hoy, magsorry